Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Emily, 29 years old at nakatira sa isang subdivision dito sa Cavite. Kasal na ako sa aking asawa. Long distance nga lang kami sa ngayon dahil siya ay isang seaman. Madalas siyang wala sa bahay at palagi akong naiiwan mag-isa. Hindi naman problema sa akin yun at alam ko naman na kaya siya nagtatrabaho sa malayo ay para sa future naming dalawa at sa pamilyang bubuin namin. Maswerte ako sa mister ko. Lahat ng luho ko ibinibigay niya sa akin. Kung may mga bagay akong gusto, basta kaya niyang ibigay ay gagawa siya ng paraan para ibigay sa akin. Alam at ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal niya. Mahal na mahal ko rin naman ang asawa ko. Pero hindi ko alam kung bakit dumating ako sa punto na hindi na ako masaya. Napakiramdam ko may kulang sa buhay ko dahil palagi na lang siyang nasa malayo. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay naging karanasan ko 5 taon na ang nakalilipas. Isang kasalanan ang aking nagawa sa aking asawa. Bagay na labis kong pinagsisisihan noon, pero aaminin kong nagbigay din sa akin ng hindi malilimutang alaala. Nagtatrabaho ako noon bilang waitress sa isang sikat na restaurant dito sa amin bago ko nakilala ang aking napangasawa. Seaman na siya noong unang beses na nagkakilala kaming dalawa. Naalala ko pa na madalas umasim ang mukha ko sa tuwing mabubungaran ko siya sa resto. Paano ba naman? Ay nuknukan ng yabang, pero sobrang bait naman. Halos araw-araw siyang kumakain sa aming restaurant. Kalaunan, nalaman ko na lamang sa mga kasamahan ko sa trabaho na may gusto pala siya sa akin. Kaya pala halos doon na siya tumira sa restaurant na yun. Noon, hindi ko pa maamin sa sarili ko na nagkakagusto na talaga ako sa kanya dahil hindi naman kagapuhan ang mister ko. Aaminin ko, hindi ko talaga siya type noong una. Pero kalaunan, natutuhan ko na rin siyang magustuhan at mahalin dahil sa walang sawa niyang panliligaw sa akin. 2 taon kaming naging magkasintahan. Nangyayain niya akong magpakasal na tinanggap ko naman kaagad dahil talagang napamahal na rin ako sa kanya. At handa na ako na makasama siya hanggang sa pagtanda. Sa 7 buwan naming nagsasama bilang mag-asawa, ay hindi pa kami nabiyayaan ng supling dahil hindi nga kami makatsyempo sapagkat palagi naman siyang wala. Wala rin namang problema sa akin yun sa ngayon dahil hindi ko pa alam kung kaya ko na ba ang mga responsibilidad ng isang magulang. Kaya naman nagkasundo kami ng mister kong si Michael. Nahayaan na lang ang panahon na magdesisyon kung bibigyan na kami ng baby o hindi pa. May 3 buwan pa bago umuwi ang mister ko. At 3 buwan na lang, makakabiling ko na siyang muli. Yun nga lang may problema talaga ako na matagal ko na rin kinikim-kim sa aking sarili. Isang bagay na hindi ko maintindihan sa pagkatao ko bilang babae. At masasabi kong hirap talaga akong labanan to. Dahil sa totoo lang, ay hindi ko talaga kaya na matagal akong mabakante sa kama. Yun ang nag-iisang bagay na hindi ko kayang sabihin sa asawa ko, kaya inilihim ko na lamang to sa kanya. Akala ko noon ay kaya kong tiisin ang lahat. Ngunit hindi ko pala talaga kaya. Lalo't sa sitwasyon ko na isang seaman ang napangasawa, na laging nasa malayo at wala sa aking tabi kung kailangan ko ng isang lambing.
Huwag kang mag-alalahan. Nagpatawag na ako ng teknisya na gagawa niyan. Pasensya ka na ha? Dapat akong gumagawa niyan pero heto. At nasa malayo ako. Sabi ni Michael habang kausap ko siya ngayon sa video call. Minsan sa umaga ko siya nakakausap. Minsan naman sa gabi kung kailan lang talaga siya makakahanap ng oras na libre para matawagan ako. Kaya palagi ako nakabantay sa cellphone ko. Ayaw ko kasing hindi masagot ang tawag niya kapag tumatawag siya sa akin dahil sa ganito ko na lang siya nakakausap. Niintindihan ko naman, Han. Di bale, bawi ka na lang sa akin pag uwi mo, lalo na sa kama ha? Pilyang sabi ko. Naku, Han, mabawi talaga ako sa'yo at paniguradong aabuti na naman tayo ng magdamag pag uwi ko. Talaga, Han? Aasahan ko yan ha? Nakangiting sabi ko. Nasa kalagitnaan pa kami ng pagkukwentuhan ni Michael nang makarinig ako ng doorbell. Nang oras na yon, nagpaalam na muna ako kay Michael at saka ako dali-daling pinagbukusan ng pinto ang teknisya na tinawag ng mister ko. Good morning, ma'am. Ako nga ho pala si Andrew. Ako po yung teknisya na pinatawag po ng asawa niyo. Bungad ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko kung gaano kagwapo ang lalaking nasa harapan ko. May ilan siyang tattoo sa braso, pero imbes na ma-turn off ako, ay lalo lang akong nagka-interes sa kanya dahil bagay na bagay sa kanya ang mga tattoo. Noon pa man ay hindi ko talaga gusto sa isang lalaki ang merong tattoo. Pero tila nagbago ang aking pananaw nang masilayan ko ang kagapuhan ng kaharap ko. Ang linis-linis niya pa ring tingnan kahit na marami siyang tattoo. At sa tingin ko rin, ay hindi naman nagkakalayo ang edad namin sa isa't isa. Mukhang binata pa siya kung pagmamasdan. Ah, ikaw pala yun. Halika, tuloy ka muna. Ipapaayos ko sana yung ilaw sa master's bedroom namin eh. Hindi ko alam kung pundi ba talaga o sadyang may sira na, sabi ko. Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay at dinala ko rin papuntang master's bedroom. Itinuro ko sa kanya ang ilaw na aayusin niya. Mabilis naman yung pinuntahan ni Andrew at nagsimula na siyang tingnan kung ano ba talaga ang sira nun. Mukhang dalaga ka pa, mama. Ilang taon na po kayo? At nasaan po ang mister niyo? Biglang tanong ni Andrew habang inaayos ang ilaw habang nakatungtong sa maliit na hagdanan. 24 pa lang ako. Nasa barko naman ang asawa ko. Seaman siya. Sagot ko naman habang nasa isang sulok at pinapanood siya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay lagi akong napapasulyap sa zipper ng kanyang maong pants na tila ba hinuhulaan ko ang kakayahan niya sa isang bagay. Naku ma'am, mahirap din pagsima ng asawa. Laging malamig ang gabi niyo. Nakangiting saan niya, sabay tingin sa akin. Naku, ayos lang at naiintindihan ko naman na kailangan niya talagang magtrabaho. Sabi ko naman. Ikaw, may girlfriend ka na ba? Dagdag ko pa. Single po ma'am. Kakahiwalay lang namin nung huli kong naging nobya. Masyadong selosa eh. Sagot ni Andrew. Napang-iwi na lang ako sa kanyang sinagot. Eto ma'am. Maayos na po ang ilaw mo. Pwede nyo na pong pindutin ang switch ng ilaw. Sinunod ko ang sinabi niya at binuksan na ang ilaw. Napangiti naman ako nang makitang maayos na nga ang ilaw sa master's bedroom naming mag-asawa. Salamat at okay na? Halika muna sa baba, magmerienda ka. May niluto akong pansit. Ano ko sa kanya sabay ngiti. Sige ma'am, una na ako sa baba ha. O sige, kukuha lang din muna ako ng pambayad. Pag-aalis ni Andrew sa loob ng kwarto ko, kumuha naman ako ng pera sa closet namin. Pagkatapos ay bumaba na rin ako.
Naabutan ko si Andrew na nasa salas at nanunood ng TV. Naiwanan ko palang bukas ang TV kanina. Dumiretso na lamang ako sa kusina at naghanda ng makakain. Maya-maya lang ay magkasabay na kaming nagmimerienda ng pansit ni Andrew. Hindi ko talaga maialis ang paningin ko sa kanya. At sa tuwing magtatama ang mga mata namin, ay iningitaan ko siya ng makulugan hanggang sa may maisip akong kapilihan. Hindi naman nalalayo ang upuan naming dalawa ni Andrew, kaya tumabi ako sa kanya. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Andrew, lalo na nang isandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Para kaming magkasintahang dalawa ng mga oras na yun. Hanggang sa tuluyang mapahaplos ako sa kanyang braso at binti, na tila nakikiusap sa kanya, natugunan niya muna ang aking pangangailangan. Hindi ko alam kung mahihiya ako ng oras na yon, dahil babae ako, at ako pa ang nagpakita ng motibo. Pero tila umiral ang kapal ng aking mukha dahil sa matinding uhaw sa aking pagkatao. Pasaway ka, ma'am, ha? Hindi naman yata ito kasama sa trabaho ko, natatawang sabi ni Andrew. Bakit? Tatanggi ka ba sa akin, Andrew? Malambing na tanong ko sa kanya kasabay ng unti-unting pagbaba ko sa zipper ng kanyang maong pants. Hindi, ma'am. Kaya lang, sigurado ka ba? Paano na lang ang asawa mo? Sabi ni Andrew. Pwede bang kahit ngayon lang, kalimutan ko muna na may asawa ko? Pwede bang kahit ngayon lang, ay maging masaya naman ako? Nangaakit na sagot ko sa kanya. Pagkasabi ko noon, nagkatinginan kaming dalawa ni Andrew. At hindi na ako nag-aksaya ng oras. At ako na mismo ang sumampa paharap sa kanya. At sinuyo siya ng malambing na halik habang nakayakap sa kanyang batok. Nagulat pa si Andrew sa akin, pero kalaunan tumugon na rin siya. Masyado kong nalunod sa pagkakasala ng oras na yon. Ni hindi ko na napansin na nasa sahig na pala ang mga suot namin ni Andrew. At walang ano-ano'y, napakagatlabi na lang ako at napatingala sa kisame. Nang tuluyan kong maisuko ang aking dangal bilang babaeng kasal sa isang lalaking ngayon ko lang nakilala at nakasama. Pero inaamin ko nung oras na yun na nawala ako sa katinuan sa tindi ng alapaap na binalik sa akin ni Andrew. Ito ang bagay na halos magpabaliw sa akin, lalo sa matagal kong pag-aantay sa aking mister. Ilang buwan na rin simula nung huli kaming magtagpo sa kama ng asawa ko. Pero tila tuluyang natugunan ng ibang lalaki ang pangangailangan ko bago siya makauwi, kahit pa na alam kong kasalanan ang pumatol sa iba. Hindi lang sa salas kami nagpakasasa ng technician na yun. Niyaya ko rin siya sa kwarto naming mag-asawa para doon muling magpakasawa. At kapwa walang iniisip na iba, kundi kasiyahan lang naming dalawa. Pati nga banyo ay hindi namin pinalagpas. Kaya hindi kataka-taka, nabagsak at pagod ako ng araw na yon. Habol ko pa ang aking paghinga habang nakahiga sa tabi ni Andrew. Swerte ng asawa mo, ma'am. Nakangiting sabi ni Andrew. Natawa na lamang ako at bumangon na. Kumuha ako ng damit at nag-ayos ng sarili. Si Andrew naman ay bumaba pa sa aming salas dahil doon niya naiwan ang mga gamit niya. Ito nga pala ang bayad sa paggawa ng ilaw namin. Salamat, ha? Nakangiting sabi ko kay Andrew nang maihatid ko siya sa labas ng aming bahay. Salamat din, ma'am. Pero kahit naman wala na to eh. Sapat na yung nangyari sa atin kanina. Nakangiting sabi niya. Napangiti na lamang ako. Kinabukasan, magka-video call kami ni Michael
at tinanong niya kung maayos naman daw ang trabaho ng technician na kinuha niya. Matagal nga lang bago ako nakasagot ng maayos. Dahil naalala ko yung mga kalokohan naming dalawa ni Andrew. Nasagot ko na lang ang mister ko sa aking isipan. Na, oo naman, sobrang husay ng magtrabaho. Kung alam mo lang, Han. 4 na araw matapos maayos ang ilaw namin, ay may nasira na naman kaming ilaw sa salas. At sa pagkakataong tunga, ay sinadya ko na yung masira para muli kaming magkasama ng technician. Kagaya nung una, ang mister ko pa rin ang tumawag kay Andrew. At kagaya nung una, pagkatapos ayusin ni Andrew ang ilaw sa aming sala, ay muli na naman kaming nagpadala sa isang kasalanan. Simula noon, parang linggo-linggo nang nagpupunta si Andrew sa bahay kahit wala namang nasisirang ilaw. Pag-uwi ng mister ko, ay tsaka lang kami nahimasmasa ni Andrew sa aming kalokohan. At sa paglipas ng panahon, ay unti-unti ko ring napapansin ang pagbabago sa aking sarili. Lalo na nang magdalang tao na ako. Nalimutan ko ng tuluyan ang pagkahilig ko sa kama. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaalam-alam si Michael na nagkasala ako sa kanya. Siguro mabuti na rin yun. Dahil natatakot din ako, lalo't nadala lang din naman ako ng uhaw ko noon. Pero sana ay huwag niyo akong husgahan dahil sa nagawa kong pagkakamali. Dahil pinagsisisihan ko na yon at tinuturing ko na lang na isang hindi malilimutang karanasan. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Paalam.